So, sa mga kapwa medtech ko na nandyan sa Pinas pa, pag kumuha ba ng sasakyan, ang tanong is, IAS ba or Advancial? So, based lang sa experience namin. So, yun, yung nire-recommend talaga ng agency namin is yung IAS. At saka, nandun pa lang kami sa Pinas, meron na silang nag-contact na sila sa amin, nagpadala ng quotation nila ng mga sasakyan, aside doon tumawag pa sila. So, parang ang may communication na kaagad, ano. I think magandang strategy yun sa marketing nila. Anyway, may effort ba? Anyway, hindi kami kumuha kasi mahal siya. Kung kukwentahin mo yung interest ba niya, yun. So, pass muna sa IAS. So, napag-desisyon na namin noon na pagdating namin dito sa US, doon na lang kami kukuha ng sasakyan. Anyway, usually pala yung ino-offer nilang sasakyan is Ford. American brand. So, wala na bang iba? Parang ganun, di ba? Madami namang brand ng sasakyan eh. Anyway. So nandito na kami. Siguro hindi kami kumuha kaagad ng sasakyan. Nag-Uber pa ako or ng 1 or 2 months. Yun, hanggang sa kumbaga nahanap na namin, napag-desisyonan na namin kung anong kukunin namin. Kasi, una, syempre, magsiset kami ng kung anong budget. So, in-offer ng Advancial noon is 30 lang. Maximum na yung 32,000. So, maghanap kami kung anong sasakyan, yung pasok dun sa ano na yun, sa budget na yun. So, madami kaming consider like HRV, Honda yata, Honda na brand. Ano pa yung isa? Kia. Kaya lang ang Kia nun. Maraming mga nanakaw na sasakyan dun sa sa Missouri na area. So, parang hindi siya though maganda, nagagandahan ako sa sa physical na ng Kia. Tapos ano pa yung kino-consider namin doon? So, Toyota, yun. At saka nakalimutan ko na yung brand. Anyway, so nandun kami sa Honda, Toyota, yung namin na Toyota, parang nahanap namin is Toyota white at saka all-wheel drive. So, yun. So, at saka SUV pala, SUV yan. Anyway, kakatapos lang kasi ng pandemic noon. So, yung hinahanap namin is wala. Kung gusto talaga namin ng ganun na white na Toyota all-wheel drive, kailangan namin mag-order. Which is, mag-aantay kami ng 2 to 3 months. At hindi na namin mahantay kasi parating na yung winter. So, mahihirapan na kami nun. Yun. So, napag-desisyon na namin na kumuha na lang ng try namin mag-search ng ng mga pre-owned na mga sasakyan. So, yun nga, may nakita kami Toyota na brand. Tapos, 2019, yung mileage niya is nasa 42,000. Tapos, yung price niya is pasok naman dun sa budget. Tapos, ano pa yun? Yung kulay niya pala gray. Yan. So, yun ang kinuha namin. So, and di naman kami, masaya kami dun sa nakuha namin kasi malaki naman siya yung RAV4, malaki siya. Tsaka hindi namin inisip na talagang magagamit pala talaga namin siya kasi yung, tawag dito? Kumbaga, after months, nagkaroon kami ng yung side hustle sa Instacart. So,
yung malaki, di ba malaki yung ano ng RAV4 sa likod. So, kaya sulit na sulit. So, yun. Siguro kung para makatipid talaga, no, compare sa ano, I think i-recommend ko talaga yung Advantial para compare mo dun sa iba, like IES. Kasi yung isang kasama ko, sa IES siya kumuha. Tapos, grabe, ang laki ng interest niya pag ukwentahin mo talaga. So, yun lang. Anyway, sa mga parating dito, no, usually, kung ano ang mangyayari niyan is usually kung anong kinuha ng isa, yun din ang kunin ng lahat na brand yun. Pero ano lang, parang consider mo din yung situation mo, like kung may mga kids ka, syempre kailangan mo ng bigger car. Tsaka hindi naman, I mean, kung bumili ng sakyan, kung ano talaga yung gusto mo, yun. At saka isa pa pala dun sa mga inisip ko nung kumuha ko ng car is, kailangan yung kukuhanan ko is malapit lang or accessible ba siya. Hindi pa ako tatawid ng ilang o magdadrive ng ilang miles para pumunta or kumuha ng car doon, kasi iniisip ko noon na halimbawa kung may mangyari na kailangan, like mga kung ano lang na transaction na kailangan mo pumunta doon sa dealer mo, ang hirap mag-drive kung ilang miles pa, 'di ba? Kung malayo pa yung pinagkuhanan mo. So, every time na may transaction ka, magdadrive ka ng malayo. So, yun ang iniisip ko na kailangan pag kumuha ko ng sasakyan, yung kinuhanan ko, malapit lang, accessible siya sa akin. Kasi, wala eh, hassle talaga yun pag yung sasakyan mo yun sa ibang bayan pa. Yun. Tapos, yung, ano pala, yung Advantial, usually kinikater nila yung mga naka-tie up sa agency. Kasi, hindi ko din alam yun eh. Kaya lang, meron ako isang friend na direct hire siya. Tapos sabi ko, kumuha ka na ng sakyan. Sabi niya, hindi pa. Tapos sabi ko, mag-Advantial ka. Kasi ganito, ganyan. Sabi niya, parang hindi daw kinikater sila ng Advantial. Yung mga nasa direct hire. Yun lang ang niya, kasi parang hindi daw siya parang wala ba silang access doon para hindi sila qualified, hindi ko alam yung term. Yun, pero hindi sila pwede sa Advantial, yun. Tapos isa sa mga ko noon na siguro kind of regret na sana nung kumuha kami ng sasakyan is nag-down payment kami kahit konti lang. Kasi wala talaga kami nilabas na pera nung kinuha namin sasakyan eh. So, siguro kampante kami ganun. Pero, practically, kung meron lang din namang extra, I think mas okay na mag-down kahit konti lang. Kasi, malaking bagay din yun na makakabawas dun sa sa monthly mo na mabayarin. Yun lang.